Good afternoon po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay sa ating worship service sa live streaming. Marami pong salamat at hindi kayo nagsasawa. Na alam ko naman na marami din sa atin na sumusubaybay ay marami na rin po tayo napulot na katotohanan. At kung gusto niyong pagtibayin ang lahat ng mga pag-aaral natin, kung inililate dito sa ating account, dito sa ating live streaming, ay pwede niyo pong hanapin sa Biblia. So, yun po yung ating pinaka-biblical standard. Kaya muli sa ating mga kapatiran sa Pilipinas, dito sa ICM, konnichiwa po sa inyong lahat. Kaway-kaway po yan yung mga kapatiran. So, praise God. No? So, this is the last part of our series. Kahit hindi pa siya last, gawin na namin ito last dahil napakahalaga niyo. Okay, as I continue our series, gusto kong makita natin. Pero ako gusto ipaliwanag muna sa ating lahat. No? Pero lang po ako gusto ipaliwanag sa ating lahat na isa sa pinakapahalaga na magbubukas sa ating isipan nung tayo ay tinatawag na paano natin malililang na born again tayo. Ano ba ang mga bagay na magbibigay sa atin ng mas matibay, mas mahalaga at mas matibay sa ating pananampalataya. So, nakita natin na doon pa man, kung titignan natin sa kung titignan po natin, no? Sa 2 Corinthians, bago po ba tayo naman? So, yung ating verse, yung ating kaninang binasa, as part of the introduction, last month, ang pinag-aralan natin, yung pagiging ilaw ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay tinatawag na ilaw. Ibig sabihin, siya ay tinatawag na light. Okay, liwanag. At mababasa natin dito sa 2 Corinthians ayon kay Apostol Pablo na mas lalong naging malinaw kay Apostol Pablo na gusto ko rin linawin sa ating lahat na maging malinaw din sa atin na nung ikaw ay na-born again, from darkness you are transferred to light, and Jesus is the light in John chapter 8 na sinasabi. At ang sabi ni Apostol Pablo, ito, pagbabasahin niyo po ito, ganito yan. Ang ating Apostol Pablo, ipinapaliwanag niya ang salitang pagkaka-born again natin bilang isang tunay na mananampalataya na nilipat mula sa liwanag, mula sa dilim, sa liwanag tayo na ilipat, ay gustong liwanagin ng Panginoon ng ating Apostol Pablo na yung born again life mo, kapatid, hindi ito renovation. Ulitin ko. Ano yung word ng renovation? Yung, kumbaga, pag may nasira, gigibahin mo muna yung part na sira, tapos i-renovate para maging maayos. Ayos na yan? Yung buhay po natin, marami sa naniniwala sa kanilang pananampalataya bilang isang believers na parang nire-renovate na tayo ng Diyos nung tayo ay naging mananampalataya. Ano ang pinupunto dito? Actually, ang katotohanan, yung ating pananampalataya na nagbigay sa atin ng bagong buhay, hindi ito lang tinatawag na paano ba isipin? Parang, alam niyo yung nasira tapos biglang, nabangga yung sasakyan tapos biglang, i-restore natin. Hindi ganun yung naging Christian life natin. Kung ganun yung thinking mo sa buhay mo bilang isang mananampalataya, may kadelikatuhan ng iyong mananampalataya sa ating Panginoon. Dahil dito, sabi ni Apostol Pablo, nilinaw niya, for God, who is God, who was in the beginning in our life. But before time comes, so ang ulitin ko, ang Diyos hindi wala sa time natin. Hindi siya nakapasok sa time. Dahil
nakapasok sa time ng ating Panginoon sa Kristo, magkakaroon siya ng limitation. So, outside of our time, ang Diyos ay eternal, ang Diyos ay infinite. Naiintindihan niyo po ako. So, hindi pwede ang Diyos nasa limit, na hindi siya, may limit siya dahil sa time. So, sabi dito ni Apostol Pablo, for God, who said, let light shine out of darkness. Kailan sinabi ng Diyos na let light shine out of darkness? Ano ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa bagay na ito? At ang sabi niya, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the Lord, of the glory of God in our Lord Jesus Christ. Kailan sinabi ng Diyos na let there be light? At yun yung gusto kong tukuyin muna natin bago natin ituloy yung series. Dahil ang tinutukoy ni Apostol Pablo noong isigaw ng Diyos ay mayroong tinatawag na formless, emptiness, void, and darkness. Bago likhain ang nakikita mo ngayong napakagandang sanlibutan, supposed to be, hindi na ngayon katulad ng pagkakapray ng Diyos. Alam niyo ba yan? Nung create ang sanlibutan, ang daigdig ko, ay hindi na katulad ng pagkakapray na ibigay ko kay Adan na i-manage na itong sanlibutan. Napakaganda ng sanlibutan bago pumasok ang kasalanan. Hindi na siya katulad nung time na create ito ng Diyos. Meaning, tumingin mabuti, sabi niya, kailan sinabi ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo sa inyong ating pananampalataya, sabi niya, for God. So God declares, anong sabi ng Diyos? Let the light shine. Kailan sinabi ng Diyos na let the light shine? At ang sabi dito, ito ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo. So 2 Corinthians yun, ang sinasabi niya ay Genesis chapter 1 verse 2. Kailan sinabi? Nung isigaw ng Diyos dahil mayroong tinatawag na walang kabuluhan ang mga bagay, wala sa form ang lahat ng bagay, at lahat ay nababalutan ng dilim. Kailan sinigaw ng Diyos na nagsabi magkaroon ng liwanag? Verse 3. Genesis chapter 1 verse 3. Okay? Nagets po natin? Ano po yung introduction ko sa inyo? Hindi na siya katulad. Ang sanlibutan ay hindi na siya katulad ng likha ito ng Diyos. Okay? Dahil sa kasalanan na pumasok sa sanlibutan. Ngayon, anong sabi dito? Kailan ba sinigaw ng Diyos or sinabi na let there be light? Genesis chapter 1 verse 3. Tandaan niyo yung verse na yan, eh? Okay? Ngayon, nung sinigaw ng Diyos na magkaroon ng liwanag dahil nababalutan ito ng dilim ang sanlibutan. Ngayon, pagbabasahin niyo ulit, sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang tinutukoy niya, for God, kailan daw? In the beginning, God said, let there be light. Kailan daw sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag? In the very beginning. Wala pa si Adan at si Eva, sinabi na ng Diyos na magkaroon muna ng liwanag. Dahil mayroong sinasabing dilim. Dahil may kadiliman, sinigaw na ng Diyos yun. At ito yung nililiwanag ng ating Apostol Pablo na magkaroon ng liwanag out of darkness. At ang sabi niya, has shone in our hearts. So ibig sabihin, nung pumasok ulit ang darkness sa puso ng tao, isinigaw ulit ng Diyos ng katulad ng nangyari sa Genesis. Ano ang pinupuntos ko, mga kaibigan? Ang pinupuntos ko, ganito, kung papaano nilikha ng Diyos na magkaroon ng totoong liwanag bago palikhain ang mga tubig, ang mga ila, ang mga bundok, ang mga isda, at ano pang nakikita ninyo, mga nilikha ng Diyos, yung likha niya sa time na yun ay kapareho nung likhain ng Diyos ang liwanag sa puso mo. Ulitin ko. Sa Genesis chapter 1, ito ang pinupoint ko. Mayroong tinatawag na emptiness.
tinatawag na walang kabuluhan, lahat ay wala. Limbuhin niyo, wala talaga. So, nung time na yun, punong-puno tayo ng darkness. Pero itong time na ito, nung isigap ng Diyos nang i-create niya ang lahat ng bagay, ito yung sitwasyon ng sanlibutan. Ito yung sitwasyon ng universe. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ginamit niya na i-create yung tinatawag niya talagang bagong creation na napakaganda ayon sa pananaw ng Diyos. Okay, nagis niyo yun? Nung time na yun, nagis niyo? Nagkaroon ulit ng darkness sa sanlibutan. After naglikha ng Diyos ang sanlibutan, ay nagkaroon ulit ng darkness. So yung proseso na ginawa ng Diyos in the very beginning, Genesis chapter 2, nung nag-umpisa ang Diyos, let there be light, yun yung unang ginawa niya. Yung proseso na ginawa ng Diyos kung paano niya inisip, kung paano i-create ang isang bagay na napakabuti at napakaganda, ay parehas ng sabihin ng Diyos na nung nakilala mo si Hesus Kristo, nakikita niyo ako? Nung nakilala mo si Hesus Kristo, ay the same pattern yung ginawa ng Diyos nung wala pang lahat ng bagay at nung ikaw ay wala na sa Diyos at ibinalik ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Hesus Kristo. Magkaroon ulit ng liwanag. Ang ibig kong sabihin, hindi ka renovated. Isa kang new creation. Isa kang napakagandang creation ng Diyos nang katulad nung create niya ang lahat ng bagay. Doon pa lamang sa umpisa. Yun po yung pinunod ko sa inyo ng sa akin. Nangyayon po ako. Kaya, ang tawag dito, magpapasalamat ka sa Diyos dahil yung buhay na meron ka, kapatid, ngayon, yung buhay na meron ka ngayon, ay hindi ito klase ng buhay na akala mo ay alam niyo yung word na parang inipon lahat ng Diyos tapos gagawin niyang bago? Hindi po ganon. Kumbaga, noong makilala mo ang Panginoong Jesucristo, hindi lang kinuha ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo na resulta ng kasalanan, kundi ang ginawa ng Diyos, tumingin kayo mabuti dito, tinanggal niya lahat ng bagay na yon. Tapos, ang ginawa niya, kung paano na nilikha ang bagong mundo nung time na yon, yun din yung ginawa ng Diyos nung ikaw ay i-born again niya, nung nanampalataya ka. As in, bago ka talaga. Nawaan niyo po ako? Bagong-bago ka na, kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, you are a new creation. Asan ba dito? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new. Kailan nagkaroon ng new creation? Nung wala pang creation. Tumingin kayo mabuti. Paano kayo naging creation? Ito ay katulad ng ginawa ng Diyos nung wala pang lahat ng creation. Naunawaan niyo po ako. Kaya napakaganda mo inside na gusto ng Diyos na makita outside of you yung bagong creation na nilikha niya ng katulad nung likhain niya ang lahat ng bagay. Bago magkaroon pa ng mga halaman, bago magkaroon pa ng mga Adan at Eva. Naunawaan niyo po ako? So yung pagiging born again mo, kapatid, lagi mong isipin, isa kang bagong nilalang. Tingnan mo yung katabi mo. Alisin mo sa isipan mo, kapatid, alisin mo sa isipan mo na nirenovate ka lang ng Diyos from the scrap. Alam niyo from the scrap? Tapos parang nire-renovate ka lang, parang nire-restore ka lang para maging bago ka ulit. Hindi ka ganon. Naunawaan niyo po ako? Gusto kong isiksik sa isipan mo, bago ko ipakilala si Jesucristo sa iyo, kung sino siya, dahil ito yung dahilan na hindi mo naunawaan, na gustong ipakita sa iyo ng Diyos, na sa mata ng Diyos, katulad ka, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan na walang kasalanan. Nagets niyo po ako? Naunawaan niyo po ako? Nung likhain niya ang lahat ng bagay ng wala pang kasalanan,
at bago lahat ang kanyang nilikha, ang tingin ng Diyos sa iyo nung nanampalataya ka kay Hesukristo ay ganun ka. Kaya nakakahiya sa Diyos kung ang tingin mo sa iyo ay maliit ka sa iyong sarili, o minamaliit mo or naawa ka sa iyong sarili. Naunawa niyo po ako? Hello po. Parang paano ko ba isiksik sa isipan ninyo ang bagay na ito? Na isa kang napakaganda at bagong nilalang nung ikaw ay nilikha ng Diyos. Kaya ang sabi niya, kung ikaw ngayon ay na kay Kristo, sabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo, ang nangyari sa buhay mo ay yung pinaka-beginning of creation. Na ang lahat ng bagay ay fresh as new, na wala pang nakikitang katulad. Naunawa niyo po ako. Ganun ka sa mata ng Diyos nang na-born again ka. Nagsising in na ba? Naunawa niyo na ba sa sarili ninyo? Kasi nilinaw ng ating Apostol Pablo, sabi niya, huwag niyo nang isipin ang mga nakaraang mga alam ninyong nakalipas. Dahil ang mga nakalipas ay hindi na lumipas na siya. Ibig sabihin, ang ginawa ng Diyos, di ba pag may namatay, ang sasabihin nila, nag-pass away na yung mahal ko sa buhay. Alam niyo yung pass away, di ba? Ibig sabihin namatay na, ililibing na, nag-pass away. Tama? Tama? So, ibig sabihin, buburahin na. Naintindihan yun? Wala nang kabuluhan, buburahin na yon. Yun yung nangyari. Ang ginawa ng Diyos, lahat ng bagay sa buhay natin, binura ng Diyos. Dahil gusto niyang mag-umpisa sa'yo. So, ang ginawa ng Diyos nung nanampalataya ka, sabi niya, binura ng Diyos, tapos naglagay siya ng bago. As in, katulad nung ligain niya ang sanlibutan na walang hugis, walang forma, lahat ay magulo, at nababalutan ito ng kadiliman, at ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At doon nag-umpisa ang iyong buhay dahil ang liwanag ang nagbigay sa iyo ng buhay. Ulitin ko, ang liwanag ang nagbigay sa iyo ng kaya nang nagsalita ang Diyos, ang salita niya ay liwanag. Hello? Mababasa din natin yan sa John chapter 1. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun yung sabi niya. In the beginning, nagsalita ang Diyos na hindi nakikita, at yung salita at ang Diyos, iisa. Kaya ibig sabihin, yung salita, ang Diyos, ang salita at Diyos siya. Okay? Pero ang salita, katulad ng sinasabi ko, nakikita niyo yung sinasabi ko? Hindi niyo nakikita, di ba? Pero naunawaan ninyo. So, nagbibigay buhay. Nagkakaroon kayo ng enlighten. Ang tawag dito ay word that gives life. At ang life na ito ay tinatawag na light. Liwanag. Okay? Kaya nung pagbabalikan mo kasi alam niyo kung bakit ko ito dinadahan-dahan mga kapatid. Hindi niyo mahihimay ang inyong pagbabasa sa Biblia kung hindi ganito yung inyong pagtingin sa mga pag-aaral natin. So, wala pang lahat ng bagay. Ano to? The word, God said. Nagets natin? God and His Word is one. Okay? So when God and His Word, He declares, what is the word that He declares? So yung word niya na let there be light is God Himself. Yung sinabi niya at siya, iisa. Kaya kung hahanapin mo ang nagsalita, Diyos yun nung nagsalita. So, hindi mo pwedeng ihiwalay yun sa Diyos. Nagets niyo po ako? Nagets niyo po? Kaya yung sinabi mo at ikaw, iisa yun. Kaya lagi nating pag-ingatan ang ating pananalita dahil ikaw, ang iyong salita, iisa. Tama? Hello po.
Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, nagsalita ang Diyos for God said, kailan nagsalita ang Diyos? Noong wala pang creation. Nag-guess nyo po? Nare-recall nyo kanina, ini-explain ko sa inyo, parang hindi nyo makuha. So, nung nagsalita ang Diyos noon, kailan doon? For God who said. Kailan sinabi? Let there be light. In the darkness. Out of the darkness. So, kailan sinabi? Noong wala pang creation. So, nung sinigaw ng Diyos, the same pattern nung nagkaroon ng darkness sa puso mo, nung ikaw ay nagkasala dahil kay Adan, sabi niya, has shown in your hearts. Nasaan daw ang darkness? In your heart. Nasaan ang darkness ngayon? In your heart. Naintindihan niyo po? Ang sabi ni Apostol Pablo, naunawaan niya kung ano talaga ang nais ng Diyos na alisin ang tinatawag na kadiliman sa sanlibutan ay katulad nung unang creation, na kung ano ang nais ng Diyos nung unang creation ay the same pattern nung ikaw ay mayroon ding darkness in your hearts. So sabi niya, sumigaw siya ulit, let there be light. The same pattern in the beginning, Genesis chapter 1, in the same way nung ikaw ay nanampalataya, let there be light in your hearts. Why? Because the darkness now is not in the world, it's in your hearts. So, ganun din ang word, ganun din ang declaration ng sinabi ng Diyos na let there be light. Kailan sinabi ng Diyos na let there be light? It is finished. Doon sa cross. Let there be light. Sabi ng Diyos, nung sabihin niya, it is finished. Doon sa cross. Naunawaan niyo po ako. So, paano nagkaroon ng liwanag sa pusong may kadiliman? Sabi niya, shown in our heart to give the light of the so magkakaroon ka ng light sa pamamagitan ng knowledge, sa pamamagitan ng spoken word, sa pamamagitan ng clear, understood, spoken truth. Magkakaroon ka ng light. Naintindihan nyo? Yun yung mag-aalis sa'yo sa darkness na meron ka ng katulad ng darkness bago likhain ang lahat ng bagay. Mayroong darkness sa puso ng tao, gustong alisin ng Diyos yun, and the same pattern, sabi niya, anong sabi niya? Karoon ka ng knowledge. For God said, ano yung sinabi ng Diyos? Word. Logos. So every word that comes from the mouth of God is knowledge. Anong klaseng knowledge? Nagbibigay ng liwanag. At yung liwanag, nagbibigay ng Naintindihan niyo po ako? Naintindihan niyo na ngayon? So, ibig sabihin, paano daw? Kung, sabi niya, knowledge of the glory of God, of the Word of God, saan daw matatagpuan ang knowledge, ang light, na magtatanggal ng darkness sa puso ng tao? In the face of... Kaya napakahalaga na makilala mo si Jesus. Dahil si Jesus, ang mukha ng liwanag na karunungan na siner ni Jesus na maunawaan natin bilang isang tao, kaya siya naging tao kasi hindi natin maunawaan ng Diyos. So, kailangan mayroong tao na makipag-usap sa tao. Kung baboy ka, magiging baboy sana siya. O kung ibon ka, pinili niyang maging ibon kung kailangan na matanggal sa iyo ang darkness mo bilang isang ibon. Hindi ka ibon, hindi ka aso, hindi ka pusa, at lalong hindi ka baboy, hindi ka rin kambing. Kaya hindi siya naging ganon, dahil hindi ka ganon, dahil walang darkness sa puso ng baboy, walang darkness sa puso ng pusa, walang darkness sa puso ng mga ibon, ng mga leon, walang darkness sa kabundukan, walang darkness sa karagatan, walang darkness sa mga stars, ang darkness ay nasa puso ng tao.
Kaya ang gusto ng Diyos, tanggalin yung darkness na yon sa pamamagitan ng kapangyarihan na kung saan ginawa ng Diyos na alisin ang darkness ng katulad ng kapangyarihang ginawa niya na ikanyang tawag dito, dineclare na magtanggal ng darkness ng katulad ng likhay ng sanlibutan. Yung power na yon, the same power. Naintindihan niyo? That power that removed the darkness all over the world or over the universe is the same power na kailangan ng Diyos dahil yun lamang ang kapangyarihan na pwedeng magtanggal ng darkness. Ganon katindi ang darkness na nasa puso mo. Kinailangan ng the same power from the creation power na ginamit ng Diyos. Kasi kung hindi ganon yung power, baka hindi matanggal yung darkness sa puso natin. Naunawa natin? At ang darkness na yon ay sa pamamagitan ng knowledge na nagliwanag, nagmula sa ating Panginoong Hesus. Mahalaga ba si Jesus? So siya lang ang pamamaraan ng Diyos, which we call it the gospel. Bakit gospel? Good news. Bakit good news? Kasi ang Diyos nangako nung nagkasala ang tao at pumasok ang kasalanan sa puso, darkness sa puso ng tao, nangako ang Diyos. Okay? At ang pangako niya ay naging good news, sabihin natin gospel. Dahil tinupad na ng Diyos. Kung hindi pa tapos ito, hindi pa siya gospel. Naunawaan niyo po ako? Kung hindi pa ito tinupad ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa siya good news. Dahil tinapos na ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay, kasi sinabi niya, let there be light, it is finished. Kaya siya naging good news ngayon. At matatagpuan mo lamang ang knowledge na ito na nagdala ng good news, nagfulfill ng good news. Saan daw? That's why, sabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Nang katulad na walang anumang bahid sa mata ng Diyos, walang anumang darkness sa mata ng Diyos, noong create niya ang sanlibutan at nilagay ang liwanag doon din sa puso mo ngayon. Tanggapin mo to, kapatid. Yun yung ginawa ng Diyos sa'yo. Gawin mong totoo sa'yo. Ibig sabihin, sabi na, gawin mo daw totoo. Sabi mo sa katabi, gawin mo daw totoo. Sabi, diba? Hindi ka nila naintindihan. Paano? Paano mo gagawing totoo? Tumingin kayo mabuti dito. Kasi pati yung nagsabi sa'yo, gawin mo daw totoo, hindi rin niya alam kung paano. Parehas lang kayo. So, paano mo gawing totoo? Dahil naliliwalagan mo ngayon ang kabutihan ng karunungan na ito. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nagbigay sa atin ng totoong karunungan. Okay? Bigyan mo ito ng value. Ulitin ko, paano maging totoo? Bigyan ng? Hindi value, Ano ang word na value? The word value ganito. Kahapon nag-usap din kami, pero gusto kong paliwanagan sa inyo. Kung mayroon kang hawak na ganito kalaking diamond at ganito kalaking gold, kunyari lang. Tapos, paano ba? Mayroon kang ganito kalaking diamond. Okay? Diamond siya. At ganito kalaking gold. Okay? Mukhang gold na siya. Gaano mo siya puprotektahan? Gaano mo siya gagawan ng security? Kung yung security para ma-secure mo siya, gagastos ka ng 5 million, ang value nito ay 1 billion. 5 million lang yung ipapagawa mo, yung pinoprotektahan mo 2 billion, anong gagawin mo? Poprotektahan mo? Hindi. Isa pa, hindi mo siya i-display or basta iiwanan. Hindi mo siya.
CR muna ako, saglit lang. Hindi mo siya iniiwanan, di ba? Bakit hindi mo siya iiwanan yung gold at yung diamond? Bakit hindi mo siya ina? Napakalaki ng value niya. Okay? Ayaw mo, yun na nga ang point, ayaw mong mawala sa mata mo. Tama? So, ang mga bagay na ayaw mong mawala sa mata mo, ayaw mong mawala sa isipan mo, ay may value sa'yo. Tama? Tama po ba? Ang tanong ganito, kung ang Panginoong Hesukristo is more than a diamond, is more than a gold, ang tanong ko, bakit parang option lang si Jesus sa'yo? Basta saka na lang, punta na lang ako. Saka ako na lang magbasa ng Bible. Sa totoo lang, wala kang value. Hindi mo binavalue. Siya yung lang ang pamamaraan ng Diyos na bumalik sa'yo ang liwanag na bumalot ng kadiliman, na ang kapangyarihang itong dilim na ito, kinailangan ng the same power that God used from the very beginning of the creation. Imagine ninyo, mga kapatid, if you will read Genesis chapter 1, wala pang bituin, wala pang universe, wala pang planets, wala pang lahat ng galaxy, wala pang sanlibutan, wala pa itong mga bundok na nakikita ninyo. That power of God created all of these things. It needed that kind of superpower of God to take away that darkness in your heart. Ibig sabihin, pagpipitsuging power lamang ang gagamitin ng Diyos doon sa darkness sa puso mo, baka hindi siya mawala. At hindi ka magkaroon ng bago. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo po ako. Ganon katindi yung kasalanan. Naunawaan nyo po ako? Na yung kasalanan na yun, hindi ka napupunta sa langit. Grabe yung kapangyarihan ng kasalanan na kinailangan niya ng kapangyarihan na create, na meron ang Diyos sa pagka-create ng universe to use the same power para lang tanggalin sa'yo yung kasalanan. Ang tanong ko ulit, bakit hindi mo binavalue? Bakit parang option lang sa'yo? Hindi siya option. Nagets niyo po ako? Nagets po tayo? Okay na po tayo? Introduction ko lang yun. Bakit? Gusto mo pong makilala sa inyo itong sinasabi ni Apostol Pablo, sinasabi ni Apostol Juan, na Hesukristo, sino ba to? So binasa natin kanina, John chapter 1, sabi niya, basahin ko po sa inyo, no? Anong oras ko na? Wala po akong time dito. 40 na. Meron pa akong 20 minutes. Okay, hopefully. So 1 John chapter 1, in our scripture reading, mga kapatid, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia in 1 John chapter 1, verse 1 to 3. 1 John chapter 1, 1 to 3. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Okay, basahin ko muna sa Tagalog, mga kapatid. Sabi niya, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, tungkol kay Hesukristo, na sa simula pa ay siya na. Sino yung simula pa na hindi siya nakapasok sa sa time natin? Ang Diyos. Yung word na siya na, andun na siya. Wala pang creation, andun na siya. Ulitin ko, sabi niya, sumulat kami tungkol sa Kanya. Sino daw? Yung nasa labas ng creation. Yung nag-alis ng darkness sa sanlibutan. Yung nag-create ng universe. Sabi niya, sumulat kami tungkol sa Kanya. Okay? Na simula pa ay andun na siya. Ay siya na. Wala pang creation, wala pang time. Siya na. Diyos na, nandun na ang Diyos. Okay? Verse 1 pa lang yun. John chapter 1, verse 1. At sabi niya, narinig namin siya at nakita.
Sabi dito sa verse 12, walang nakakita sa Diyos. Verse 12, sabi dito sa verse 12, John 1:12, walang sino mang nakakita sa Diyos. Ang sabi dito sa verse 1, John 1, basahin nyo sa verse 12, okay, 3 ito. Sa verse 12, sabi ni Apostle 1, walang nakakita sa Diyos. Tama? Nakita nyo? Pakibasa, verse 12. 1. 1 John chapter 1 verse 12. Anong sabi? Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at naglatag na kayo rito. 1 John po, 1 John. Pakibasa? Sinong nasa 1 John? Pakibasa po. Hanggang 10 lang. 1 John. Hindi. John 8 ba? Chito mate. John 8:12 ba? Nalito na ako sa verse ko. Anyway, John 1, 18? Pakibasa. Walang nakakita sa Diyos, kaya mag-ibigan kayo, sabi niya. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpapakilala sa Ama. Okay. John chapter 1, verse 1:18. 18. Walang nakakita sa Diyos. Okay, ang sinutukoy ko ay 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. Hindi 1 John chapter 1. 1 John pa rin tayo, huwag tayong alis. Okay? So mismo itong sulat ni Apostol Juan sa unang aklat ng Juan, okay? 1 John chapter 1 at saka 1 John chapter 4 verse 12, sinabi rin niya na walang nakakita sa Diyos kailanman. Okay? Kung walang nakakita sa Diyos kailanman, verse 1, chapter 1 verse 1, sabi niya, narinig namin ang Diyos at nakita, napagmasdang at nahipo ng aming mga kamay. Binasa mo yun kanina, brother, di ba? Nahayag ang eternal life. Nakita namin siya at pinatutuhanan sa inyo. Nagets niyo po? Ito yun, no? So kung walang nakakita sa Diyos, ang sabi niya,
Tumingin kayo mabuti dito. Sabi niya, that which from the beginning, God was already there. And sabi niya, we have heard, narinig namin siya, nakita namin siya sa aming mga mata, nahawakan namin, nakita namin siya, nahawakan namin siya concerning sa tinatawag na buhay. Okay? Tungkol sa buhay. Buhay na walang hanggan. So sabi nila, nakita namin. Sabi niya sa chapter 4, walang nakakita sa Diyos. Nagets niyo po? Confusing. Naku-confuse kayo? Chapter 1, nakita namin siya, nahawakan namin siya, kasama namin siya. Chapter 4, walang nakakita sa kanya. Paano nangyari yun? Diba? Tapos, ang sabi niya, ang word of life, yung eternal life, ay nakita, nagmanifest sa kanya, sabi pa ni Apostol 1, nakita namin ang word na nagmanifest sa kanya na nagbibigay buhay. Ulitin ko, di ba yung word at yung nagsalita ng word, iisa? Tama? Huwag kayong alis doon sa concept. At ang sabi niya, doon pa man sa umpisa. Yun yung ibig sabihin na in the beginning nagsalita ang Diyos, let there be light. So nung umpisa na yon, ay katulad din ngayon, at nakita namin siya. Yung nagsalita doon sa very creation, nakita namin siya. Nahawakan namin siya. At yung nagbibigay buhay, in the beginning, nagbigay ng lahat ng buhay. Okay? In the beginning, nakita namin siya. Siya yung buhay. Siya yung nagbibigay buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya, and declare the eternal life which was with the Father. So yung eternal life, na siya yung Father, so yung nagsalita doon ay tinawag ngayon ni Jesus Christ na Father, yung pinanggalingan, yung nasa beginning. Yung Father, and was manifested to us. Yung Father daw na nasa beginning, nagpakita siya, nahawakan siya, and that what we have seen and heard and declared to you, sinasabi din namin sa inyo, para kayo ay magkaroon ng fellowship with us, and the truly fellowship with the Father, so yung nagsalita nung time na yun, and with His, nagets niyo yan? Ito yun. Ang problem ng inyong pananampalataya, dahil hindi natin kayang isipin na mayroong anak. Siyempre, pag may anak, ayon sa knowledge ng tao, hindi sa uri ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng ng Bible, ang isip ko ay hindi katulad ng isip nyo. Ibig sabihin, yung kaya ko, hindi nyo kakayanin. At ang Diyos lang ang may kapangyarihan na kaya niyang lumikha ng bata kahit walang tatay. Naniniwala kayo? Kaya niya magkaroon ng bata na walang tatay? Naniniwala ba kayo na kaya ng Diyos na gumawa ng bata na walang tatay? Ha? Naniniwala kayo? Di nga. Paano yun? Paano niyo ipuprove? Dahil? Di ba? Si Mama Mary? Nagets nyo? Kung kaya ng Diyos na gumawa ng bata na kahit na walang tatay sa pamamagitan ng tao, sa tingin nyo yung Diyos, hindi niya siya magkaroon ng anak kahit walang nanay? Naisip nyo ba yon? Kaya ba ng Diyos na magkaroon ng son kahit wala siyang wife? Kaya o hindi kaya? Nagbago na ba isip natin? Nakita nyo? Kung kayang gawin ng Diyos kay Mama Mary, ang Diyos hindi niya kayang gawin sa sarili niya? Asan ang kapangyarihan na yon? Hindi totoo kung hindi niya kakayanin. So naniniwala ba kayo? Ito na lang tanong. Naniniwala kayo na kaya ng Diyos na magkaroon ng bata kahit walang asawa yung babae? Okay na tayo doon?
So pagdating sa Diyos, sabi niya, kaya ng Diyos na magkaroon ng anak kahit walang asawang babae. Naniniwala na kayo? Okay? Kaya sabi niya dito, yung Father na nakita na, hindi namin nakikita, pero nakita namin siya, ay nagkaroon ng anak, si Jesucristo. So mayroon siyang kapangyarihan na maging anak siya. Kaya siya naging Father, kasi mayroong galing sa kanya na niluwal niya. Okay? So hindi natin kasama si Father, dahil si Father ay Spirit. So, kailangan ni Father na magkaroon siya ng katawang lupa, kaya nagkaroon siya ng, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, parang kapangyarihan in the beginning, walang universe, wala lahat, kaya nang ilagay ng Diyos. Lahat ng bagay, di ba? Kaya ng Diyos, di ba? Magkaroon lang siya ng sarili niyang, tawagin niya na anak niya, mula sa kanya, na yung spirito niya nandoon sa create niya. Hindi kaya ng Diyos yon? Ha? Kaya ng Diyos? Hindi. So, yung Diyos na dumating ay sa pamamagitan ng taong si Jesus. Kaya nung pumasok ang Panginoong Diyos, tandaan nyo to ha, nung pumasok ang Panginoong Diyos sa pagiging tao, ang Diyos sa pamamagitan ng taong ito na si Jesucristo, naging limitado. Ang Diyos na powerful, limited ang power. Ang Diyos na omnipresent, kahit nasa ang lugar siya, pwede siya, hindi siya nakapunta ng Saudi Arabia, hindi siya nakapunta ng Amerika, hindi siya nakapunta ng Germany, hindi siya nakapunta ng Afghanistan, Saudi Arabia, hindi siya nakapunta. Andun lamang siya sa Judea, andun lamang siya sa Jerusalem. Si Jesus, hindi siya nakapunta ng ibang lugar. Samantalang Diyos siya, na kaya niyang pumunta kahit saan niya gustong pumunta. Pero nung naging tao siya, kumakain siya at nagugutom siya. Nag-gets niyo yun? Nanawaan niyo po ako? Pinili ng Diyos ang lahat ng bagay na yon, na magkaroon siya ng tinatawag na, nag-gets niyo po, anak, si Jesucristo. Nag-gets po natin? Kaya ang sabi ni Apostol Juan, yung hindi namin nakikita namin. Nahawakan namin. Bakit? Bakit namin nahawakan? Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo kanina, sabi nasa natin kanina, sabi niya, ano daw ang meron siya? Yung glory ng Diyos na hindi nakikita ay nakita. Dahil pumasok siya sa nakikita, yung hindi nakikita ay pumasok para siya ay makita at makita natin siya sa pamamagitan ng. Kaya nung pumasok siya, dahil hindi na, yung isip ng Diyos ay hindi katulad ng isip ng tao, inabot niya ang tao para yung isip ng Diyos na totoong gusto niya sa iyong mangyari, ay malaman mo. Kaya sabi niya, nung dumating siya, yung glory ng Diyos na ito na hindi nakikita, yung infinite knowledge niya tungkol sa iyo, na magbibigay ng liwanag sa iyong kasalanan, sa iyong darkness, na magtatanggal ng darkness sa iyo, dumating siya. Hindi siya baboy, hindi siya aso, ulitin ko, hindi siya bulaklak, dahil walang kasalanan, walang darkness sa puso ng ibang creation, maliban sa tao. Nagets niyo po? Kaya pumunta siya dahil sa tao. Dahil ang darkness wala sa mga hayop, wala sa mga bundok. Nasaan ang darkness? So sinong nangangailangan ng liwanag? So kailangan ba maging tao ang Diyos para abutin tayo at matanggal ang darkness? Naunawaan niyo? Kaya kinailangan niya na Father siya at magkaroon siya ng taong katawan, which is, bakit siya naging Son? Kasi nanggaling siya doon sa Diyos. Saan man ka man nanggaling, ang tawag dito, yung pinanggalingan mo ay tinawag mong magulang. Ang tawag doon sa English, tatay. Oo, sa Tagalog, father. Kaya sa nag-gets niyo po ako? Yun yung pananampalataya mo. Naunawan niyo po ako? At ang sabi ni Apostol Juan, sinasabi niya sa atin, ni Apostol Juan, sabi niya, nag-manifest sa amin. Tumate, asan na ako?
dala niya ang buhay na walang hanggan. Kung ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay ang Diyos, bakit itong anak nagbibigay ng buhay? So, ibig sabihin, kung isa lang ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos lang, yung Father lang ang pwedeng magbigay ng buhay, bakit itong Son nagbibigay buhay? Dahil yung Father, yung God the Father, siya din yun. Pinili lang niyang maging limitado. Di dapat siya nagugutom. Pero pinili niyang maging tao katulad mo na nagugutom para lamang sabihin sa inyo na hindi ka nag-iisa. At napaglabanan ko na ang lahat ng bagay na pwede mong mapaglabanan bilang isang tao. Lahat ng maranasan mo bilang isang tao, naranasan ko. Yung hindi mo mga naranasan ko eh. Kaya ang sabi niya, anyone na nasa kanya, nalapaglabanan mo na. Kasi nung dumating siya, napaglabanan niya na ang lahat ng bagay. Kaya pag nasa kanya ka, anong idadahilan mo na hindi mo paglalabanan? Nung dumating ang Diyos, napaglabanan niya ang lahat ng bagay bilang isang tao. Hello? Ganun katindi yung hindi lang encouragement, pag-asa na binigay niya sa'yo. Nagbibigay buhay. Time ko na ba? Time ko na, sabihin niyo kung time ko na, hindi pa ako matatapos. Ha? Time na ba? Sabi niya, and that which we have seen, so this is the Son. Nung nakita namin, sa maliwanag, yung nahawakan nila ay yung nakikita. Ano yung nakikita? Yung Son. Sino yung Son? Siya ang Diyos. Nagkatawang kaya ang sabi, sino ang nagsisinungaling? Sino ang mga sinungaling ngayon? Sino ang pwedeng sabihin na sinungaling? Who is a liar, but he who denies that Jesus is the Christ. Sabihin natin Christ. The word Christ means eternal life. The word eternal life means God. Nagets niyo po ako? So, sabi niya, sino ang nagsisinungaling? Yung hindi nila dinideny si Jesus Christ. Papaano? Sila ang mga antikristo na nagdi-deny sa Ama na hindi nakikita at nung nagkaroon siya ng katawang lupa na nakikita, dinideny nila yon. Sila, so kung ikasakang dating hindi naniniwala na si God and Son is only one, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Ikaw ba ito? Nagets niyo po ako? So kung sino man ang mag-deny sa anak, ano sabi niya? Sino man ang mag-deny sa anak, siya ay sinungaling. Wala sa kanyang ama. So kung wala sa kanyang ama, sino ang ama? Nagbibigay buhay. Okay? Hindi nakikita. So pinili ng ama na makita siya. Kung ibig sabihin, kung hindi mo ina-acknowledge yung tatay, hindi mo rin i-acknowledge yung anak. Dahil nung dumating anak, ang sabi doon, dala-dala ng anak yung eternal life. Hindi iniwan doon sa langit yung eternal life. Buhat-buhat ni Jesus Christ. Sa kanya, dala niya. Yun yung gift niya sa inyo. Free gift nga ang tawag niya doon eh. Hello? Nag-guess nyo? So, sino daw ang sinungaling? Yung hindi nila kayang paniwalaan, tumingin kayo mabuti. Hopefully naniniwala na kayo ngayon. Hopefully nagbago isip. Yung hindi kayo naniniwala na yung ama at anak, iisa. Ama na powerful, son na naging limitado. Dahil sa'yo, pinili niyang maging limitado. Kaya nung bumalik na siya doon sa pagiging father niya, hindi na siya limitado. Okay? Kaya ang sabi niya, nung bumalik na siya doon sa church, gamitin ninyo ang kapangyarihan na meron ako. Pumunta kayo sa lahat ng bansa. Sabi niya, all power has given to me from heaven and earth and under the earth. Use that power. Anong sabi niya? Go ye therefore and make disciples to all nations by that power. Dahil bumalik na siya, hindi na siya limitado. Nagets natin? Hello po. Hindi ka antikristo?
Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka ba Antikristo? Sabi niya, huwag kayong maniwala sa anumang espiritu. Huwag kayong maniwala sa anumang espiritu. Alam niyo ba ang espiritu? Ang espiritu ay lalo na ito ay isang salita. So yung salita mo ay espiritu. Nag-gets natin? Sabi niya, basahin niyo mabuti. Beloved, do not believe. How can you believe without a word? Okay? You believe only if you hear what they say. Kung anong chinichismis sa'yo. Hello? At ang sabi niya, do not believe, ano daw? Lahat ng maririnig mo. Words. Okay? Anong tawag sa kanya? So every word that you hear is malinaw? So every word, sabi niya, you test that spirit. Testingin mo yung naririnig mo kung anong klaseng espiritu siya. Okay? So hindi lahat ng naririnig mo espiritu ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng naririnig mong salita ay nagmumula sa Diyos. Ito ay espiritu. So lahat ng salita na espiritu pwedeng pumatay at pwedeng mag-bless. Tama? Whether they are of God, because many false prophets. Sino daw ang false prophets? Yung nagsasalita tungkol sa Diyos. Okay? Yung mga nagsasalita tungkol sa Diyos. Maraming, ano daw ang spirit? Mga salita. Minsan sinasabi nila, nasa kanila ang Diyos. So, yung spoken words nila ay espiritu yun. I-test mo muna yung espiritu na yun kung totoo siya. Papaano mo ngayon malalaman na liar or antikristo yung isang bagay? Papaano nyo malalaman? I-test nyo ang lahat ng spirit. Ang sabi niya, by this you may know the Spirit of God. Kung ang spiritong, ano yun ulit? Naririnig ninyo ay galing sa Diyos. Paano nyo malalaman? Every spirit that confesses, every word that speaks, okay, declares that Jesus has come in the flesh. This is from the Spirit of God. Pag sinasabi nila na si Jesus ay hindi Diyos, isa lang siyang tao, yan ay Antikristo. Yan ay spiritong hindi galing sa Diyos. Malinaw na malinaw. John chapter 1 verse 2. Ba? Tama? John chapter 1 verse 2 ba? Oh, verse 2. Sabi niya, if you deny, pag sinabi mong ang Diyos, hindi siya naging tao, sabi natin naging. Ibig sabihin ng word na naging, ay hindi naman siya talaga tao. Pero mayroon siyang power na maging. Pwede naman siya maging baboy eh. Pwede siya maging leon eh, kung gusto niya eh. Pero hindi siya dating leon, pero may power siya, may espiritu siya na maging. Okay, nag-gets niyo po? So sino daw ang sinungaling? Sino daw ang Antikristo? Sino daw ang mga false prophets? Hello, sino ang mga false prophets? Yung sinasabi nila na si Jesus ay tao lang, 100%, hindi siya Diyos. Yan ay mga Antikristo. Nag-gets niyo? Yun lang ang pinupoint ko ngayon. Nag-gets niyo po? Every spirit does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Kung si Jesus ay 100% na tao lang siya at hindi siya Diyos, isa siyang propeta, isa siyang good messenger lang ng good words, yan ay Antikristo. Sinong nagsabi? Yung nagsabing, nahawakan namin siya, nayakap namin siya, nakita namin siya, narinig namin siya. Yung nagsabi kanina. Yung hindi nakikita, nakita namin. Hello, nag-gets niyo po ako? Kaya alam namin kung sino ang liar, at alam namin na siya ay espiritu ng sa Antikristo, dahil sabi niya, kami ang tunay na witnesses. Nayakap namin siya. Nakita namin siya kung paano siya nag-resurrect. Paano siya bumalik sa langit at nangako kung kailan siya babalik. Nagets niyo po? Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka kapatid, nakilala mo si Jesus. So, anong espiritu ang nagdi-deny na si Jesus ay hindi siya
Diyos, pag sinasabi na, hindi naman siya Diyos naging tao. So pag dinideny nila, ano daw ang klaseng, ano sabi ni Apostola? Ano sinasabi ng Bible nyo? Nasa Bible nyo to. Okay, nasa Bible nyo po. Ano daw yung Espiritu meron sa kanila? So sino daw ang sinungaling? Hello, nagets nyo na? So, anong tinanggap nyo? Kasinungalingan or katotohanan? Diba? Okay, doon na nagtatapos yung gusto kong So, ang pinakamasarap sa buhay na gusto kong ipaalala ulit sa inyo, the same power that God uses, but this time, He became flesh. He is not flesh, but He chose to become. Okay? For your sake, for your salvation, for you, yung darkness ay mawala sa puso mo. Diba? So keep the faith. Hindi kayo nagkamali nang pumunta ng Japan. Dahil dito yung nakita. Kahit sa September ka pa uwi, at least nakita mo. At next year kayo uwi, at least nakita nyo ang katotohanan. So pag hindi na tayo magkikita sa Pilipinas, dahil malaki din ang Pilipinas, okay, hindi ko kayang biyahin ng katulad ng Aichikin Hiroshima. Hello, hindi ko alam kung kaya ko yun. Pag nasa Pilipinas ako, bisitahin ko kayo isa-isa. Hindi ko alam kung kaya ko pa yun, Matanda na rin ako. kung may helicopter siguro ako, pwede, no? Magpaampon kaya ako para, di ba, mabisita ko kayo. Anyway, alam niyo po ibig ko sabihin? Ang ibig ko po sabihin, iuwi niyo ang katotohanan na ito sa puso ninyo, Maggambati kayo, nakita niyo ang katotohanan. Huwag na huwag ninyong pabulaanan. Bakit? Baka maging antikristo ka. Sabihin ni Jesus Christ, who is a liar? Sino ang sinungaling ngayon? Nasa Bible niyo po yan. Nakasulat. Binabasa ko lang para sa inyo. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-closing prayer. Father God, thank you for the message for today. I pray by the blood of our Lord Jesus Christ, pour it into the mind of every believer who received the message, so that it will not be taken away from them, and it will be a good power for them in their usage. Thank you so much, Father God. Nakilala ka namin sa pamamagitan ng pagiging tao mo, pagiging anak mo, in the face and person by the knowledge of our Lord Jesus Christ and all His glory. Kaya pagpalain mo sila, Panginoon, na patuloy na lumalalim at ang desire na mas lalo nilang bigyan ng value ang mga bagay na katotohanan ito ng katulad ng mga diamante. Paano namin i-value ang mga material na bagay na ito na mahalaga, ay higit pa nawa, tulungan mo po kami na i-value namin ito ng more than gems, more than treasure sa aming buhay. Dahil ang Panginoong Jesucristo lamang ang daan na kami ay makabalik sa iyong presensya at hindi matapon sa eternal na impyerno. Ito ay isang napakalaking kayamanan sa amin na makita namin ang aming sarili sa totoong buhay sa presensya mo. Kaya muli, salamat po Ama, Banal na Espiritu. Binibigyan po namin ng laya of every angels that you have given charge to every inheritor of salvation that do their work na protektahan sila na mga naligtas sa pamamagitan ng mga anghel na inyong ibinigay na magpoprotekta sa buhay ng mga mananampalatayang ito. We declare this by faith and hope and by the love and grace of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.